SSS Death Benefit Beneficiaries, sino ba ang pwede as primary and secondary beneficiary? Yan ang pag-uusapan natin in this video. Sana po ay makatulong doon sa mga nagtatanong tungkol sa beneficiaries ng SSS. Kapag ang isang miyembro ng SSS ay pumanaw, ang kanyang primary or secondary beneficiaries ang makakatanggap ng death benefit. Kaya napaka-importante na alam ng isang SSS member kung sino ang kanyang magiging beneficiaries. At syempre, para din po sa mga mahal sa buhay ng isang SSS miyembro na pumanaw, ay napakahalaga din po na alam ninyo kung ano ang inyong karapatan sa SSS death benefit ng inyong mahal sa buhay na pumanaw. Nandito tayo sa SSS website mismo para siguradong legit at tama ang mga impormasyon na ating pag-uusapan. So ayon dito na ang primary beneficiary ng isang pumanaw na miyembro ng SSS ay ang kanyang dependent spouse until he or she remarries. Ibig sabihin, dependent spouse, ang kanyang asawa, legal na asawa ng isang pumanaw na SSS member. At siya ay magiging primary beneficiary hanggang sa siya ay magpakasal ulit. So ibig sabihin, kapag ikinasal siya sa iba, ay hindi na siya pwedeng makatanggap ng death benefit ng kanyang pumanaw na asawa. At ang pangalawang primary beneficiary ng isang pumanaw na SSS member ay ang kanyang dependent legitimate. Ibig sabihin, ang kanyang tunay na anak na nakadepende pa sa kanya at ang legally adopted. So kahit na adopted lang ang bata, kung legally adopted siya ay maituturing pa rin siya na primary beneficiary. And illegitimate children of the deceased member who are unmarried. Ano ba ang ibig sabihin ng illegitimate? So ibig sabihin ng illegitimate na anak ay ipinanganak siya na hindi kasal ang kanyang mga magulang. So kahit na hindi kasal ang kanyang mga magulang, ay considered pa rin siya na primary beneficiary ng pumanaw na SSS member. As long as hanggat siya ay unmarried, kung hindi pa siya kasal at wala siyang trabaho at hindi pa siya higit 21 years old. Or kung mahigit 21 years old man siya, kailangan siya ay congenitally or permanently incapacitated and incapable of self-support, physical or mental. So, ibig sabihin, pwede, yung ilihitimong anak ay pwedeng maging primary beneficiary kung siya ay walang trabaho at less than 21 years old. Pwede din siya maging beneficiary kung siya ay 21 years old above, pero siya ay walang kakayanang magtrabaho dahil siya ay mayroong kapansanan, mapa-physical man or mental. So, ayan, para mas klaro tayo. So, ulitin natin, ang primary beneficiary ng isang pumanaw na SSS member ay ang kanyang dependent spouse, yung kanyang asawa na nakadepende sa kanya, hanggang sa siya ay magpakasal ulit. Kung ibig sabihin, kung magpakasal siya ulit, ay hindi na siya maaaring maging primary beneficiary ng kanyang asawa na pumanaw. At pangalawang primary beneficiary ay ang anak na lehitimo at dependent. Ibig sabihin, wala pang trabaho. At ang legally or legitimated or legally adopted. At ang illehitimong anak na wala ring trabaho at below 21 years old or over 21 years old pero walang kakayanang magtrabaho dahil sa siya ay may kapansanan. So in the absence of primary beneficiaries, kung halimbawa ang pumanaw na SSS member ay walang asawa at wala ring mga anak, ibig sabihin walang magiging primary beneficiary ng kanyang SSS. So automatic ang secondary beneficiary, ang death benefit ay i-grant or ibibigay sa kanyang dependent parents or sa kanyang mga magulang na nakadepende sa kanya. So yan, ang mga magulang natin, sila ang magiging secondary beneficiary kung sakaling wala kang asawa at wala kang anak. Pero tandaan na pwede din in their absence kung
kung wala rin ang mga magulang or kung halimbawa pumanaw na rin ang mga magulang ng isang SSS member na pumanaw, so in the absence, any other person designated by the member in his or her SSS records. So pwede na kahit sinong tao, kung wala kang mga magulang, wala kang asawa, wala kang anak, kahit adopted, wala lahat. Pwede na kahit na sinong tao na ilalagay mo na nakasulat sa iyong SSS records habang ikaw ay nabubuhay pa. At kung wala rin namang nakasulat or nakasaad na designated beneficiary habang ang isang miyembro ng SSS ay nabubuhay pa, wala siyang inilagay na beneficiary, so ang mangyayari, ang kanyang death benefit ay ang korte na ang magdedesisyon kung kanino ibibigay sa pamamagitan ng pagsunod ng Law of Succession under the Family Code of the Philippines. So, sana po ay klaro. Marami po kasi ang nagtatanong. So, kadalasang tinatanong sa atin yung sa mga asawa na hiwalay na. Tandaan, sabi dito sa SSS na ang primary beneficiary ay dependent spouse. So, yung asawa na nakadepende sa iyo hanggang siya ay magpakasal ulit or as long as hindi pa siya nagpakasal ulit. Marami din ang nagtatanong tungkol sa ilihitimong anak ng isang SSS member. Tandaan na siya ay primary beneficiary din kung siya ay hindi pa kasal, walang trabaho, at below 21 years old. Or kung above 21 years old, dapat siya ay walang kakayanang magtrabaho dahil siya ay may kapansanan, mapa-physical man or mental. So sana po ay klaro itong ating explanation tungkol po sa eligible beneficiaries ng SSS. So isali na rin natin yung kung ano ba yung death benefit na matatanggap. So monthly pension at saka lump sum benefit ang tatanggapin ng beneficiary ng isang SSS member na pumanaw. So sa lump sum benefit, ibig sabihin sa dalawang option, pwedeng monthly pension, pwedeng lump sum. Ibig sabihin ng lump sum, ibabayad sa iyo ng isang beses buo lahat ng pensyon. Ibig sabihin isang beses mo lang matatanggap. Pero depende sa SSS yan kung ikaw ay eligible ba para tumanggap ng isahang bayad. So sila ang magdedesisyon kung monthly pension ang ibibigay sa iyo or lump sum. At tandaan din na ang beneficiary ay makakatanggap lamang ng death benefit kung ang pumanaw na SSS member ay nakapagbayad ng at least 36 monthly contributions prior to the semester of death. So sana ay nakatulong po sa inyo ang mga video na to. Sana ay nagkaroon ng kasagutan ang inyong mga katanungan. At para sa mga karagdagang videos na maaaring kakailangan ninyo rin po in the future, huwag kalimutang mag-subscribe dito po sa ating channel. And please like, share, and hit the notification bell para palaging updated sa mga importanteng videos po natin.